Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Good evening. Magandang gabi po sa lahat. Glory to Jesus. Hallelujah. Before we listen to the word of God, shall we all rise? Tayo magsitayo at tayo manalangin sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Gracious Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we acknowledge that without the mighty Holy Spirit, without the presence, the power of the Holy Ghost, we are nothing. And Lord, we believe according to the word in the book of John chapter 14, verse 26, the Comforter, which is the Holy Spirit, whom the Father will send in my name. The Holy Ghost will teach us all things and bring all things to our remembrance. So we believe, Lord, God the Holy Spirit is our teacher. So tonight we welcome you, God the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus. And I pray, Lord God, all familiar spirit, in the mighty name of Jesus, I destroy you now. In the mighty name of Jesus, I rebuke spirit of sleepiness, tiredness, in your body. Lahat pong Panginoon na nanonood ngayon sa live, in the name of Jesus, saan man sila ngayon sa buong mundo. In the mighty name of Jesus, I rebuke spirit of tiredness, sleepiness, sickness, and diseases over your body. Holy Ghost, over your body. In the mighty name of Jesus, touch right now. In the mighty name of Jesus, through the power of the Holy Spirit. And Lord, according to your promises in these last days, you will pour out your Spirit. God, the Holy Spirit, in the most mighty name of Jesus, touch them now, and anoint them, Lord God. Hallelujah. Hanggat matapos itong preach sa iyong salita, Lord, I pray, God, na patuloy silang manonood sa kanilang, kung saan man sila ngayon. I declare blessing, protection by the blood of Jesus million times be upon them. So purihin ka, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, for the answer of prayer. Thank you, Lord, for the healing. Thank you for the deliverance. Thank you for salvation. Thank you for your goodness in joy forever. So purihin ka lahat na kaluwalhatian, kapurihan sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So tonight, gusto ko pong ibahagi sa inyo, kung may mga Biblia kayo, buksan niyo sa John chapter 16. In the book of John chapter 16, verse 33. Ang sabi po dito, these things I have spoken to you, that in me you might have peace. In the world you will have tribulation. But be of good cheer, I have overcome the world. Uulitin ko, napakaganda po. Dito sa John 16, reading in verse 33, these things I have spoken unto you. Ang mga bagay nito ay sasabihin ko sa inyo, that in me you might have peace. Nasa Panginoong Jesucristo lang nandoon ang kapayapaan. Uulitin ko, ang kapayapaan ay nasa Panginoong Jesucristo. At ang sabi niya dito, in the world, dito sa sanlibutan na ito, mayroon tayong tribulation. Ano yung tribulation? Mga trials, mga sickness o anumang klase tribulation. Mga kahirapan, mga pahirap. So tribulation. At ang sabi dito tribulation, but be of good cheer. Sabi niya, dapat be a good cheer. I have overcome the world. So, natural lang pala na sabi ng Panginoong Jesucristo na dito sa sanlibutan, mayroon tayong mga tribulation. Mayroon tayong mga pagsubok, marami tayong mga trials sa buhay. Tribulation nga. Ngunit ang sabi niya, tayo ay magsaya. Be happy, sabi niya, be a good cheer. I have overcome this world. Hallelujah. Kaya tinalo na ng Panginoong Jesucristo ang tinatawag na sanlibutan. So tonight, I would like to share the topic, overcomer the tribulation. Overcoming the tribulation. So, overcoming the tribulation. Ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 24, ang sabi po doon ng mga disciple nang nakaupo ang Panginoon sa Mount Olive, ang tinatanong po ng mga tao, ang sabi po ng mga disciple, sabi nila, Rabbi, teacher, ano ba ang palatandaan sa the end of this world na malapit na matapos ang sanlibutan? So ang sabi naman ng Panginoon Jesucristo, ang sabi niya, marami pupunta dito sa sanlibutan at sabihin sila ang Kristo.
At ang sabi ng Biblia, marami pang madideceive dito. At ang palatandaan na babalik na ang Panginoon, malapit na siyang bumalik dito sa sanlibutan. In other word, the second coming of Christ. In other word, rapture. Ang sabi ng Panginoon dito, you can hear rumors of war. Maririnig po natin yung mga tinatawag na mga rumors sa mga digmaan, no? Kaya po, ang sabi din sa verse 7, sa book of Matthew chapter 7, chapter 20, verse 7, sabi po doon, nations against nations. Nations against nation, kingdoms against kingdoms, and there shall be famines. Listen carefully. Magkakaroon tayo ng famines, yung tinatawag kagutom. Pestilences. Ano itong pestilences? Ito yung mga coronavirus. Ito yung tinatawag na Ebola virus. Ito yung COVID virus. Ito yung tinatawag na Delta variant virus. Ito yung, ano yung bago ngayon? Ha? So, ang sabi po dito, itong tinatawag na bagong Omicron variant, virus. Ngunit sa 2022, according sa itong source ko, sabi po dito sa source ko, sabi po dito, di ba ano ngayon? Omicron virus, variant virus. So, ang sunod po nito sa 2022, sinabi na nila, nandito na, tinatawag na Lambda variant virus. Sa 2023, itong tinatawag na Omega variant virus. Ang tanong, bakit alam nila? Programming pala ito. No? Ang tanong, ano pala ito? Totoo ba ito? Ang sabi po ito, gusto ko lang pong anuhin. So ito yung sabi dito. So mamaya sabihin ko sa inyo, ang tinatawag na, ang source nito, kung saan galing ang tinatawag na Omicron COVID variant virus. So, ang matindi po dito, ang sabi dito, galing pala siya sa mga vaccinated na galing sa South Africa, sa Botswana government, ang sabi po nila doon. Yung mga fully vaccinated doon ang galing pala sa kanila. Doon nakuha ang tinatawag na Delta at tinatawag na Omicron virus. Ang problema nito ngayon, dahil wala po itong dito ngayon nababahala sila, dahil walang tinatawag na, hindi ito tabla ng immunization, hindi ito tabla ng anumang klaseng vaccine ang tinatawag na Omicron variant virus. Hindi po ito kayang, mayroon ba tinatawag na gamot dito? Wala siya ngayon. Kasi dito ngayon papasok ang kaway. Natatakot ang tinatawag ng mga, lalo na ang mga tao, ang Christian. Ang pumapasok, ang umatake ngayon sa atin, itong tinatawag na fear. Itong tinatawag na takot, fear. Kung may fear ang tao, ito yung demons na general, itong fear. Kung may fear ka, mayroon kang doubt, mayroon kang worry, mayroon kang tinatawag na anxiety. So, ito yung papasok ngayon. Kaya pag sumakay ka sa jeep, medyo mayroon lang umubo sa baka mahawa ako. Kasi negative na yung sa isip mo, may takot ka na eh. Ibig sabihin, may doubt ka na. So sa madaling salita, mahawa ka talaga. Kasi ang sabi po ng James chapter 3 verse 6 and 10, life and death is in the power of the tongue. Pag sinasabi mong baka mahawa ako nito dahil kunting kibot lang o ubo lang o halimbawa malanghap mo lang daw, sabi nila makontaminate ka na kaagad. So kung yun ang iniisip mo, yun ang mangyari sa inyo. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi niya, ang Panginoon, God has not given us the spirit of fear. Kaya sabi naman ng Panginoon, resist the devil and it will flee from you. Balikan sa natin muna yan. Balik muna ako sa Matthew chapter 24, verse 7. Ang sabi doon sa verse 7, pestilences in diverse places. Ito na ngayon, diverse. So in other word, iba't ibang bansa.
iba't ibang lugar. So in other word, grabe ang tinatawag na itong virus na to. Tulad tanong, bigay ba ito ng Panginoon? Hindi. Ang sabi ng Biblia sa John chapter 10, verse 10, the thief cometh not for to steal and to kill and to destroy. Sa demonyo po ito. Ito mga virus na ito. Hindi po ang Panginoon nagbibigay ng mga karamdaman sa tao. Dahil sa kasalanan. Ang source yan ay ang kasalanan. Amen? Ang kasalanan. Ang kasalanan dahil nagkaganon. So ang tanong ngayon, dahil sabi ng Biblia, pestilences in diverse places. At sabi pa doon, and earthquakes. Earthquakes in diverse places din. So mga lindol sa iba't ibang buong mundo. Lindol sa iba't ibang syudad. Ngayon, ang tanong, ang sabi naman sa Romans, ang sabi ni Apostle Paul sa Romans chapter 8, verse 35, ang sabi niya ni Apostle Paul, who shall separate us from the love of Jesus Christ? From the love of our Lord Jesus Christ. Sino daw ang makapaghiwalay sa atin sa ating pag-ibig sa Panginoong Jesucristo? Unang binanggit, listen carefully, ang unang binanggit ni Apostle Paul ay tribulation. Who shall separate us from the love of Jesus Christ? Shall tribulation? Una, tribulation talaga. So yung mga kasakit, yung mga illness, diseases, ang sabi niya, who shall separate us from the love of Jesus Christ? Shall tribulation, shall distress, shall persecution, shall famine, of shall peril, o sword. Sabi doon, sabi pa niya. Ngunit ang sabi ni Paul, even death, kahit kamatayan, should not separate us from the love of Jesus Christ. Glory to God. Kahit kamatayan nga, hindi pang makapahiwalay sa atin. Ganun katindi ang panampalataya. Ganun katindi ang pag-ibig ni Apostle Paul sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sabi ni Apostle Paul, imitate me as I imitate the Lord Jesus Christ. Kaya grabe ang kanyang, matindi ang kanyang tinatawag na panampalataya. Amen? So, ano to ngayon ang tribulation? Dahil marami din ngayon ang nagsasabi na nandito na tayo sa Great Tribulation. Gusto ko lang pang ibahagi sa inyo na ang sabi nila, Great Tribulation na ito. Dahil malapit na talagang bumalik, malapit na talaga ang tinatawag na rapture. Pero dalawa kasi yan eh. Dahil ang sinabi dito sa John chapter 16:33, sabi dito, in this world you shall have tribulation. Iba yung tribulation at iba yung tinatawag the great 7 years tribulation. So ang the great 7 years tribulation, yun yung 7 mangkok, no? 7 bias na puno ng wrath, tinatawag na sumpa ng Panginoon na ibus ng mga anghel sa himpapawid, sa clouds. Glory to Jesus. So ito ngayon naranasan natin. This is a tribulation. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans 8:35, who shall separate us from the love of Jesus Christ? Ang sabi doon, tribulation. Number 1, tribulation. Ngunit balik tayo sa book of John 16:33. Sabi ng Panginoong Jesucristo, be a good cheer. I have overcome this world. Ngayon, dahil na-overcome ng Panginoon ang sanlibutan, listen carefully. Dahil na-overcome ng Panginoon ang tinatawag na sanlibutan. Ngayon, ang sabi naman ng palitan ng Diyos, if God before us, who can be against us? Dapat, madali sa lang, ibig kong ipahiwatag sa inyo, ang ibig kong gusto ipaliwanag sa inyo na walk like Jesus, live like Jesus Christ, na ang ilagay natin sa ating isipan
ay makikita po natin dito sa book of Philippians chapter 4 verse 8. Ang sabi po doon, finally, my brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think of these things. So wag nating isipin yun na pag pumunta ka sa ibang lugar, baka mahawa ko, baka ma-lockdown, mga ganun, natatakot ka. That is the work of the devil. 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang sabi doon, God has not given us the spirit of fear, but of love. Love ang binigay ng Panginoon. Love, power, and sound mind. So pag nadisturbo ka na, may takot ka ng ganun, baka mahawa ka talaga. Amen? So, uulitin ko, doon ako sa Martes, nung doon ako sa Sarangani, sa Kiamba, doon ako sa Thanksgiving ng kaibigan kong pastor doon sa Foursquare Church. Na-reveal talaga ng Panginoon. Ito yung i-preach ko ngayon sa inyo, na ang sinabi ng Panginoon, if you are a born-again Christian, kung totoong born-again ka, at saka filled ka sa Holy Spirit, kasi kung born again ka kasi, hindi ka basta-basta eh. Ang sabi nga ng demons, ang demons, itong tinatawag na si Lucifer, yung demon possessed, tinanong siya, ang mga born again Christian ba, kaya ba ninyo? Sabi ng demon niya, listen carefully. Sabi ng si Lucifer, kaya nyo ba silang i-touch? Yung mga born again lang, yung born again. Hindi yung tinatawag Christian lang, carnal Christian. Yung born again, ang sabi po, ang demons yung nagsabi, kaya mo ba silang saktan? Ang sabi ng demons, hindi namin sila kayang saktan dahil protected sila sa dugo ng Panginoong Hesus Kristo. O ibig ko sabihin, halimbawa, ito yung itlog, di ba? Itong itlog, ang sa loob niyan, di ba may ito, tinatawag na eggshell. So ang eggshell, yan ang dugo ng Panginoong Jesucristo. Pagkatapos nandoon tayo sa loob. Kaya ang sabi ni Lucifer, hindi kayang galawin. Bakit? Takot siya dahil protected tayo sa dugo ng Panginoon, lalo na kung baptized ka sa Holy Ghost, filled ka sa Holy Spirit, hindi kanya kaya. Kaya nga, naalala ko nga naisabi ko na ito, na-preach ko na, nung nag-crusade ako doon kami sa Kalinan, at nung binasa ko yung kay Apostle Peter, na sa kanya lang anino, sa kanya shadow, ay gumagaling ang tao. So I challenge you, walk like Jesus, nandyan yung anointing sa inyo, at kung manalangin kayo at magpipray kayo, soaking kayo sa Panginoon, nagpipray kayo sa Panginoon, at pagkatapos wala kayong panampalataya, hindi yan obra. Dapat believe it. Amen? Sabi ko, Lord, nagpasting si Pedro. Ang mga lumpo, pinalakad niya sa pangalan ni Jesus. Ngayon, ako rin, ang Diyos ko, si Panginoong Jesucristo. At si Peter, baptized sa Holy Spirit. Ako, baptized sa Holy Spirit. O yung iba din mga evangelist, pastor, baptized sa Holy Spirit. Pinapalakad nila ang lumpo. Sa panahon nila ni Peter, sino pa yung mga apostoles, at the same yesterday, today, and forever, ang Panginoong Jesucristo. Hebrews 13:8. So ngayon, ganun din, mas matindi ngayon. So, nagawa ko rin. In other words, ginamit din ako ng Panginoon. True lang sa anino ko. True lang sa shadow ko. So, ang logic po doon, ganito. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, pag lumabas ka, halimbawa, lumabas ako ngayon. Di ba nakikita ninyo, nung mag-lockdown, nagkrusada ako doon sa Panuraon, sa Apex, sponsor sa Teresa, Mako, Davao de Oro. Second night, ni-lockdown na, wala na. Napakalakas ng tinatawag na COVID. Pero ang tanong, bakit nakakapunta ako sa iba't ibang syudad? Mga malalayong syudad na nandoon sa tinatawag, ang mga tao natatakot baka makontaminate ka. Pero baliktad ang nangyari. Bakit? Alam ko, nung nag-fasting ako noon, 21 days ang fasting ko. 19 days ako, sinabihan ko ang demonyo. Sabi ko, Lord, COVID lang ito, Panginoon. Isa lang ito sa mga kicker ni Satan. Satan himself nga demolish how much pa ito. So, ibig ko sabihin, pag protected ka sa kapangyarihan ng banal na
Espiritu, pag pumunta ka saan mang mga lugar, kung makadikit ka sa halimbawa, may katabi ka sa may sasakyan, no? O may masalubong ka. Di ba, ang iba sabi lang, kung makasalubong mo, malanghap ka, i-reverse natin. Pag madaanan natin, ang sabi ng Panginoon sa akin, di ba, nagpipray ka, ito ang ipapipray mo. Lord, in the name of Jesus, through the power of your Holy Spirit, ang lahat na aking matabihan, ang lahat na aking makasalubong, kung may infected man siya, o mayroon man siya mga karamdaman, and through the power of your word, I claim sila ang gagaling dahil greater is He. No, malaki ang Diyos nga nandito sa atin, ang Panginoon Kristo, kaysa Diablo, kaysa COVID, kaysa Delta variant virus, kaysa Omicron virus. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hindi ako nahawa kahit saan ako magpunta. Minsan nga, hindi ako pakitin ng asawa ko, nahihiya lang eh. Dahil baka daw may dala akong gano'n. Mayroon nga ako dala. Ang dala ko po ang anointing. Ang power ng Panginoon Kristo. Palakpakan natin ang Holy Spirit. Kaya kahit isang ano lang, hindi ko talaga tinanggap yan. Naalala ko itong si Riz dyan, itong panganay kong anak. Pagsabihan mo ito ng mga negative, ano sabi niya? I don't want to receive it. No? Nire-rebuke niya kagad. Tama yon. Dahil yung mga negative na ganyan, wag mo. Pero, nag-submit tayo sa protocol. Ano tayo? Face mask. Noon, di ba, facial? So tama, submit tayo sa government. Pero sabihin ko sa inyo, mas powerful, glory to Jesus. Pag you are totally born again Christian, baptized with the power of the Holy Spirit, reverse. Lahat na makasalungat mo, lahat na madaanan mo, gagaling sila through you, through the power of the Holy Ghost, in the name of Jesus. Palakpakan natin si Jesus. Kaya kung manalangin ka sa umaga, sa gabi, sa madaling araw, Lord, in the name of Jesus, I demolish COVID virus, I demolish Delta variant virus, I demolish yung mga ano pa rin, yung darating pang Omega virus, yung mga virus na darating, demolish you in the name of Jesus. Si Satan nga, nirebuke natin ang source, demolish, how much more pa yung tinatawag na mga virus na yan. Amen. Amen. Palapakan natin ang Diyos. Kaya ang sabi ni Paul sa Romans chapter 8:35, who shall separate us? Who shall separate us? Ang iba nag-compromise from the love of Jesus Christ. Sabi pa nila kung ang tao mamatay man, mga pilosopo pa sila masyado. Pero ang gusto ko lang ibig sabihin, sabi ng Panginoon sa book of Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord. Amen? Be strong in the Lord. Hallelujah. Ang sabi din ng 1 Corinthians chapter 15, ang sabi din sa 58, be steadfast, immovable, always abounding in the works of the Lord, for as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. Panahon sa pandemic, walang krusada. Pero bakit nakakalusot ako? Bakit? Pumupunta ako, ipadala ko ng Diyos. Grabe ang moving sa Holy Spirit sa mga churches. Deliverance, healing, baptism of the Holy Spirit. Bakit? Glory to God. Dahil sabi ng Panginoon, be steadfast, immovable. Amen? Kasi pag lumalakad ka, pag tunay kang born again, Kristiyano, baptized with the power of the Holy Ghost, full with prayer and fasting in the Lord. Lahat na masalubong mo through the power of the Holy Ghost, through the power of the blood of Jesus, sila po ay gagaling. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. So ngayon, ang tanong dito, sabi dito, in this world you shall have tribulation. So, tribulation, rapture is coming. So, ang tanong ngayon, sabi po dyan na ang tribulation, na ito, tribulation lang ito. Natural lang ito, tribulation. Pero ang sabi naman ipa, pumasok na tayo sa Great Tribulation. Ngayon mga kapatid, ang 7 Great Tribulation, o ulitin ko, ang tribulation, walang sinasabing Great Tribulation lang. Yung sa binasa ko, John 16:33.
Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa book of Romans 8:35, who shall separate us from the love of Jesus Christ? Verse sinabi, tribulation. So, tribulation. Ngayon, ipaliwanag ko ang tinatawag na the 7 years Great Tribulation. Binasa kanina, saan makikita? Dito to makikita sa Revelation chapter 16, verse 1 hanggang sa 21. Ang sabi po doon, mayroong 7 mga anghel. At bawat anghel may hawak na mangkok. At ang sa loob ng mangkok, yun ang tinatawag the wrath of God. No? Ang sumpa. Sumpa, galit at puot ng Panginoon. Dala ng 7 mga anghel na may tig-iisang mga mangkok. At bawat isa noon, ibuhos. So ano sabi ng Biblia? Ano ang sabi ng Biblia? Basahin nga natin para mabasa ninyo. Basahin natin sa book of, sa Tagalog, book of Revelation chapter 16. Ito yung tinatawag the Great Tribulation. Suriin natin kung talaga nakapasok ba tayo sa Great Tribulation. Dahil yung iba, turo ng iba, nasa Great Tribulation na tayo ngayon. Sabi pa nila, palagay ko talaga, hindi talaga. Dahil kung Great Tribulation ang pag-usapan, talagang lalagnatin ka sa sumpa ng Panginoon. Sa galit ng Panginoon, pakinggan lang po ninyo. Revelation chapter 16. Ang 7 puot at galit, the wrath of God, na ibuhos doon sa mga taong disobedience. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 6, ang sabi po doon, because of your disobedience, the wrath of God is coming upon you. So sa lahat ng mga stubborn, sa lahat ng mga rebellion, sa lahat ng mga stupid, grabe ang puot at galit matatanggap ng mga tao. Basahin mo. Lahat. Pakibasa, pakinggan nyo. Ito yung Great Tribulation. Sige. Mula sa templo ay narinig ko ang malakas na sigaw na naguutos sa 7 anghel. Humayo na kayo at ibuhos ninyo ang parusa ng Diyos sa mga tao mula sa 7 sisidlan na yan. Ibig sabihin na, humayo na kayo, inutusan ng Panginoon. Makinig po kayo. Ngayon, anong sabi? Kaya humayo ang unang anghel at ibinuhos sa lupa ang laman ng kanyang sisidlan. At nagkaroon na masasakit at nakapandidiring mga sugat o pigsa ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahe nito. Makinig ka muna. Ang sabi po doon, ang lahat na unang mangkok na ibinuhos sa himpapawid, doon bilyon-bilyon ito katao. Listen carefully. So yun lang may tatak, may patik na 666 sa kanyang kamay at sa kanyang noo. Ibig sabihin, hindi kasama dito ang mga born-again Christian. So sa madaling salita, rapture muna bago ito mangyari. Ang 7 years tribulation, bago papasok ang unang taon, rapture muna. Glory to God. So ano yung rapture? Saan makikita? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22. In a moment, in a twinkling of the eye, for the trump shall sound, and the last trumpet shall sound, and the dead in Christ will rise first. So in other word, ang pag tumunog na yung trumpeta sa isang kisap mata, palitan tayo ng mag-change. Ang ating immortal body, ang ating tinatawag na mortal body, ay palitan ng immortal. Incorruptible body. Dahil bakit? Dahil sa langit, hindi makakapasok ang dugo, hindi nakakapasok ang laman, hindi nakakapasok ang buto. So kaya nga sa isang kisap mata, maging incorruptible body, celestial body na makapasok tayo sa karyan ng Panginoon. So palakpakan natin ang Diyos. Hindi ba tayo excited dyan sa rapture? So sa Great Tribulation, very clear. Ang sabi ng Revelation chapter 16, lahat lang na may tatak na 666 sa kanyang kanang kamay sa kanyang noo, yun lang ang makakaranas ng 7 years tribulation. So sa madaling salita, hindi pa ito Great Tribulation ang ating nararanasan ngayon. Ito'y tinatawag na tribulation. So ano sabi? Patuloy. Ibinuhos na ikalawang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa dagat. At ang dagat ay naging parang dugo ng patay na tao at namatay ang lahat ng nilalang na nasa dagat. Okay, ang unang mangkok, ibinuhos ng anghel doon sa tao. At ang tao, bilyon-bilyon katao, na naiwan sa rapture, at pagkatapos may mga patik
na 666 kanang kamay at saka kanilang noo, ay nagkaroon sila ng boils, nagkaroon sila ng pigsa. Grabe, psoriasis sa kanilang katawan. Ang tanong, ilang taon ito? 7 years. Dahil every year, nagdagdag, patong-patong ang kanilang curse. Ngayon sa rapture, ulitin ko, sasama ang physical death. Pag rapture, kasama ang physical death. Pag rapture, kasama ang tinatawag na physical na kamatayan. At kasama na rin ang tinatawag na Holy Spirit. So wala na ang Holy Spirit. Kaya makapenetrate na ang tinatawag na si Antichrist. So ngayon, patuloy sa number 2, binasa, sandali. Ang pangalawang anghel, pagkatapos pumasok ang pangalawang taon, unang araw sa taon na yan, ibinuhos naman ng anghel ang mangkok, the wrath of God doon sa dagat, at ang dagat ay naging dugo, buong dagat sa sanlibutan, at ang lahat ng mga isda, lahat na lamang dagat ay namatay. Ngayon, pumasok tayo sa pangatlong taon, 3 years, at unang taon, ibinuhos na naman ng anghel ang pangatlong mangkok na puno ng puot ng Panginoon. Ano yon? Pagkatapos ibinuhos na ikatlong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa mga ilog at mga bukal, at naging dugo ang lahat ng mga ito. So, ibig sabihin ang pangatlo. So, every year, padagdag ang mga sumpa. So, binuhos doon sa ilog, sa river, sa sapa, lahat naging dugo na talaga. So, ibig sabihin, patay din ang mga buhaya. Kapatid ni Lolong, patay din ang mga gurami, ang mga tilapia, lahat-lahat na mamatay. So, sa madaling salita, walang makain ang tao sa sapa, walang makakain ang tao sa dagat. So, sa madaling salita, close talagang wala. Pakisabi nga sa katabi mo, kaya huwag kang mag-backslide. Sabihin mo, huwag kang mag-backslide. Sasama tayo sa rapture. Amen? Maria, huwag kang mag-backslide. Katakot-takot pag hindi ka makasama sa rapture. Napakatindi. Kaya kailangan talagang unahin. Sabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sabi ng Panginoon, hallelujah, seek those things which are above, where Christ Jesus seated at the right hand of God. Dahil ang mga bagay dito sa kalibutan shall pass away. Amen? But His word shall never pass away. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Patuloy sa number 4, ang pang-apat na mangkok ng Panginoon. Ibinuhos ng ikaapat na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa araw. At naging mainit na mainit ang sikat ng araw, kaya napaso ang mga tao at nasunog. Pero kahit na nasunog ang mga tao, hindi pa rin sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Hindi rin nila pinagpurihan ang Diyos. Sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos na nagpadala ng salot na iyon sa kanila. So listen carefully. Ang pang-apat na mangkok na ibinuhos ng anghel, ibinuhos doon sa araw. At ang araw o ang sun, binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon na sunugin ang mga tao. Ibig sabihin, wala nang physical na kamatayan. Dahil, na-rapture na eh. Kasi kung hindi, pag-rapture, kasama yung physical na kamatayan, sana kagaya sa panahon ni Noah, nung sinabi ng Diyos sa book of Genesis chapter 7, ang sabi ng Panginoon, Noah, paulanan ko pabahain ko ang sanlibutan. 40 days, 40 nights ang ulan. Bakit? Dahil napakasama ng tao. Sobrang sama. So ang pot at galing niya, nung magbaha, patay kaagad ang tao. 5 minutes, 3 minutes, patay na sila. Sa panahon din sa Sodoma Gomorrah, listen carefully. Sa Sodoma Gomorrah, anong sabi ng Panginoon? Saan makikita? Book of Genesis, chapter 19, no? Verse 12 hanggang sa 24. Anong sabi? Ito 26. Anong sabi ng Diyos doon kay Abraham? Abraham, tutunawin ko ang dalawang syudad, ang kambal na syudad, ang Sodoma Gomorrah. Bakit, Lord? Dahil ang tao doon napakasama. Kaya nga nagbargain si Lot, ang sabi ni Lot, si Abraham, sabi ni Abraham, Lord, kung mayroong 50 katao na righteous sa lugar na yan, Sodoma Gomorrah, paulanan mo ba ng asopre at apoy? Ang sabi ng Panginoon, hindi. Hanggat sa bumaba, Lord, kung mayroong 10
10 tao na matuwid, 10 taong righteous, born again sa atin ngayon, born again Christian. Papaulanan mo pa rin ng apoy at asupre ang lugar na yan, yung dalawang syudad? Ang sabi ng Panginoon, hindi. Bakit? Dahil mayroong 10. Ngunit hindi umabot ng 10. Pinapunta ng Diyos ang anghel at sinabihan si Lot, kasama ang kanyang asawa, kasama ang 2 anak. Lot, hindi kayang i-release si Lot. Tingnan nyo ha. Hindi pwedeng makasali sa galit at puot ng Panginoon ang kanyang mga anak. Anong ginawa? Listen. Pinatakas mo na si Lot. Ang sabi ng anghel, Lot, sabihin mo sa mga anak mo, huwag kayong lumingon. Pero lumingon ang kanyang asawa dahil unbeliever yun, hitin yun eh. Unbeliever kaya naging posting asin. Sila lang 3. Nung makalayo, nung naka-escape na sila, doon pa inirelease ng Panginoon. Doon naman tayo sa panahon ni Noah. Listen carefully. Sa panahon ni Noah, kasama ba si Noah sa tinatawag na the wrath of God? Yung baha? Wala. Ni-rapture muna siya, isinakay muna sa arka. Nung safe na sila, bago pa pinaulan ng 40 days and 40 nights. So sa Sodoma, Gomora, hindi rin ma-release ng Panginoong Jesucristo, listen carefully, ang apoy, asupre, dahil nandoon si Lot at 2 anak. 3 lang yun. Kailangan mo nang i-rapture, kailangan mo nang i-safety, kailangan mo nang patakasin para hindi sila maasali. So sa ating panahon ngayon, generation, ang sabi nila na kailangan daw natin post-trib, 7 taon na ang the Great Tribulation ay danasin natin. Mayroon naman nagtuturo na ang 3 years and a half, ang lahat ng mga born again ay dananasin. Kung basahin natin ang Revelation chapter 16, binasa po natin, verse 1. Verse 1, sabi doon, ang lahat na mayroong tatak, mayroong patik na siksik sa kanyang kamay, at sa kanyang noo, yun lang ang makakaranas ng puot at galit. Itong tinatawag na the 7 years Great Tribulation ng Panginoon. Dapat mamatay sila pero hindi sila walang kamatayan, physical death, dahil kasama na sa rapture. Dahil gustong iparamdam ng Panginoon ang kanyang puot at galit sa mga taong backslider, sa mga taong nanlalamig, lukewarm. Grabe, no? Patuloy rin siya. So, biruin mo, 1 taon, susunugin ng Panginoon ang sanlibutan, hindi mamamatay ang tao. Kahit murahin nila ang Diyos, kahit magpapakamatay sila, hindi sila mamamatay. Bakit? Dahil iparamdam ng Panginoon Jesucristo ang kanyang puot at galit sa mga tao. Dahil sobrang sama ng tao. Kaya, grabe talaga, sobrang lupit. Okay, ang pang-5 taon. Puot at galit ng Panginoon, pakibasa po. Ibinuhos sa ikalamang anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa trono ng halimaw at nagdilim ang buong kaharian nito. Napakagatlabi ang mga tao dahil sa hirap na dinaranas nila. Hindi pa rin nila pinagsisihan ang mga kasalanan, kasamaan nila. Sa halip ay nilapastangan nila ang Diyos na kalangitan dahil sa mga sakit at sugat na tinitiis nila. Okay, ang pang-5. Pagpasok sa pang-5 taon, pang-5 sumpa na naman, the wrath of God. Ibinuhos doon sa tinatawag na Antichrist. Ibinuhos doon at dati nung pang-4, 1 taon na napakaliwanag ng sanlibutan kasi sinunog nga ng asopre. 1 taon hindi mamamatay ang tao. Pagkatapos noon, dumilim naman, napakadilim. Kaya yung mga tao, talagang they are gnashing their teeth. Billion katao. 1 taon na napakadilim. Biruin po nyo, 1 taon napakadilim. Grabe ang the 7 years Great Tribulation. Pang-5 pa lang yan. Bawat taon, patong-patong ang mga sumpa, ang mga curses ng Panginoon. Pupunta tayo sa pang-6. Sige.
Ibinuhos sa ika-6 na anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa malawak na ilog ng Euphrates. Natuyo ang ilog upang makadaan doon ang hari mula sa silangan. At nakita kong lumabas mula sa bunganga ng dragon, ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta ang 3 masasamang espiritu na parang mga palaka. Iyon ang mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pumunta sila sa mga hari sa buong mundo upang tipunin sila para sa pakikipaglaban sa Diyos pagdating ng dakilang araw na itinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, so Ang lugar na pinagtipunan sa kanila at sa kanilang mga sundalo ay tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreyo. Okay, so ang pang-anim na anghel, pagpasok sa pang-anim na taon sa unang araw, ibuhos ang mga ng anghel. Saan? Doon sa ilog ng Euphrates. Parting Afrika itong Euphrates eh. Napaka malawak po ito na river at maging ano siya, mawala yung tubig. At yun ang dadaanan ng mga taong pinasukan ng 3 demonyong espiritu na galing doon sa halimaw at pati mga hari, pati mga general, presidente, para kalabanin nila ang Panginoong Jesucristo. Ito yung tinatawag sa Hebrew, Armageddon. Saan natin makikita nung maglaban sila? Revelation chapter 19. Ang Revelation chapter 19, whole chapter, babasahin po ninyo, ang Panginoong Hesus lumabas sa kalangitan at galing dito sa kanyang bibig. Hinugot niya ang espada, kasama niya ang mga warrior angels, no? Ang general nito si Michael the Archangel. At ang lahat, ang tanong ko, tingnan nyo, may mananalo ba sa ating Panginoong Jesucristo? Talagang walang mananalo. Pero ginamit ng demonyo, nakipagsapalaran siya, ipinasubo niya ang mga tao na pinasukan niya, general, mga presidente. So anong sabi ng Revelation, whole chapter sa Revelation chapter 19? Lahat sila ay pinatay sa espada at pinakain ang kanilang laman sa mga buitre at sa mga igel. At ang sabi doon, nahuli ang Antichrist. Nahuli ang dragon. At ipinasok siya, at itinapon siya sa lawang apoy sa impyerno. Ngayon, ang tanong dito mga kaibigan, ito ay future pang mangyayari. Ito pa ay tinatawag na future pa. Sinabi na, advance na tayo, sinabi ng Panginoon. Kaya sabi dito sa pang-anim na mangkok na at puot at galit ng Panginoon na ibinungos sa mga tao, mahuhuli doon si Antichrist, ang dragon, ang serpent, ang liar, ang deceiver, at itapon siya sa lawang apoy, at yung napasukan niya, ipakain ang kanilang katawan doon sa mga eagle, sa mga buitre. Kaya talo talaga sila, walang mananalo sa ating Panginoong Jesucristo. So, sandali lang. Kaya ganun talaga, hindi marunong ma-discourage si Satanas. Noong nagpasting ako ng 30 days doon sa church namin sa Kabakan, sinabi sa amin ng Panginoong Jesucristo, nga 100 times hindi na-discourage si Satan. Within fact, kondinado na siya, impyerno na siya, wala siyang kaligtasan. Pero tayong mga born again, pag dumating yung mga dagok sa mga pagsubok, mga tribulation sa ating buhay, backslide yung iba. Marami yung backslide. Sisihin natin ang Panginoon Jesucristo. Pero ang demonyo, kahit impyerno na siya, panglawang apoy na siya, hindi marunong ma-discourage. Dahil ang muto niya, gusto niyang dalhin ang lahat ng tao dito sa libutan doon sa impyerno para kasama siyang magdusa hanggang sa dulo ng walang hanggan. Yun ang kanyang sabi niya, sabi ni Lucifer. Kaya tayo, dahil tayo born again, tayo ay anak ng Panginoong Jesucristo, gusto ng Panginoong Jesucristo, we are victorious. Amen?
Ang demonyo hindi marunong ma-discourage ng 100 times, dapat tayo mga anak ng Panginoon, tayong mga righteous, tayong mga born again, filled by the Holy Spirit, 1,000,000 times din, na hindi marunong ma-discourage o manghihina sa ating panampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Palakpakan natin ang Diyos. Pang-7, itong 7, the 7 great tribulation, 7 years tribulation. Ikapitong anghel at ikapitong mangkok, ang pinakahuli na ibinuhos doon. Ano sabi? Ibinuhos sa ikapitong anghel ang laman ng kanyang sisidlan sa hangin. At may narinig akong sumigaw mula sa trono ng templo. Naganap na ang lahat. Pagkatapos kumidlat, kumulog, umugong at lumindol ng napakalakas. Walang ganong kalakas na lindol sa buong kasaysayan ng tao. Iyon ang pinakamalakas sa lahat. Ang dakilang lungsod ng Babylonia ay nahati sa 3 at ang mga lungsod sa lahat ng bansa ay nawasak. Tinupad ng Diyos ang sinabi niya tungkol sa mga taong nakatira sa lungsod ng Babylonia. Kaya dumating na sa kanila ang parusa ng Diyos dahil sa matinding galit niya. Naglaho ang lahat ng isla at naglaho rin ang mga bundok. Inulan ng mga tao ng malalaking tipak ng yelo na tumitimbang ng 50 kilo bawat tipak at nilait ng mga tao ang Diyos dahil sa matitinding salot na iyon. So ang pang-7, pagpasok sa pinakahuling taon, 7 years, ito yung the Great Tribulation. Iba yung tribulation lang. Itong kasalukuyan na naranasan natin, tribulation pa ito. Kasama na ito nung unang pinanganak pa tayo, bata pa tayo. So ngayon, ano yung pang-7? Yung pang-7 mangkok, yung pang-7 puot at galit ng Panginoon, ibinuhos ng anghel sa himpapawid. At alam nyo nangyari? Kumidlat, lumindol, umulan, at lumindol ng napakalakas na lindol na simulat sa pool. Kahit nung pinakaunang tao pang ipinanganak, hindi pa nangyari ito. Bakit napakalakas nito? Dahil ang buong pulo, ang buong mountain, ang buong syudad sa sanlibutan ay nadurog, napira-piraso. Bakit? 1 taon ang lindol. Uulitin ko, 1 taon ang lindol. Plus, paulanan pa ng Panginoon. Hindi talaga medyo ambon lang. Ulan, di ba? Yung malakas ang ulan, parang mabubutas ang yero. Ano yung ulan na yon? 1 taon na ulan na 50 piraso. 50 kilos na yelo. Ang tao ay hindi mamamatay. 7 years, the Great Tribulation. Uulitin ko. Ang sabi doon, ang makakaranas doon, walang born again Christian ang makakaranas doon. Lahat na may patik na 666 sa kanilang kanang kamay at sa kanilang noo. Yun ang maranasan nila. Sa 7 years, walang physical na kamatayan dahil ang physical na kamatayan ay na-rapture na. Kahit basahin nyo ang Book of Revelation chapter 14, mababasa po ninyo doon na ang mga tao papasok sa yungib, magpakamatay sila, mahati ang kanilang katawan, ngunit hindi sila mamamatay. Uulitin ko, dahil ang kamatayan ay na-rapture na kasama sa rapture. Dahil ang 7 years tribulation, hinanda para talaga sa mga taong suwail, mga taong stubborn, mga taong rebellious, na hindi sumusunod sa Panginoon, katakot-takot, kahindik-hindik ng mga pangyayari. Kung isipin po natin, napaka-deadly, napakalupit. So, ang tanong, nandito na ba tayo ngayon sa Great Tribulation? Wala. Sisiw lang ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, be a good cheer. I have overcome this world. Yan ang sabi ng Panginoon sa akin. Anong sabi? Anong sabi ni David? Kay David muna. Psalms 23, verse 4. Yea, do. I walk through the valley of shadow of death. I will fear no evil, for thou art with me. Thy staff and thy rod, they comfort me.
Amen? Ang sabi pa doon sa Cebuano, ang sabi doon, bisan magalakaw ako sa walog sa landong sa kamatayon, wala ko'y kahadlok, kaya ang sungkod o ang baraw sa Diyos naging uban ka na ako. Praise God. Ang sabi naman ng book of Psalms 91, verse 10, 1,000 shall pull at the right hand, and the 10,000 at thy right hand, and it shall not come near you. So sa kaliwa mo daw, 1,000 ang mamatay. Dito naman, 10,000 sa kanan. Ngunit hindi yan makalapit sa inyo. Amen? Hello? Kaya huwag kayo matakot. Baka mahawa ako nito. Baka ganito, mahawa ako, matakdan ako nito. That is a lie of the devil. Ang sabi ng Biblia sa Mateo 16, ang sabi doon, sabi niya kay Peter, Peter, upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Kahit ang impyerno, hindi kayang adlangan ang mga lingkod ng Panginoon. Ang mga born-again Christian, if you believe God, if you trust God, hallelujah, sabi nung, use your power. Ano sabi niya nung nag-preach ako doon sa Frontier Church? Grabe ang move sa Holy Ghost. Ano ang tinatawag na prophecy? I give you the authority. I give you the power. I give you the anointing. Therefore, use my power. Use my anointing. Use my ability that I have entrusted into you. So use your power. Ano sabi ng Biblia? Resist the devil and it will flee from you. Palakpakan natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Holy Spirit. In the name of Jesus. Wala kahit kamatayan. Kaya kahit nandyan lang siya, hindi ka kayang lapitan. Rebuke him. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya sa gabing ito mga kapatid, glory to Jesus, have faith in God. Increase your faith. Amen. Ephesians 16, be strong in the Lord and the power of His might. So kailangan strong tayo sa ating panampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi niya, be a good cheer. Tawanan mo lang yan. Wala yan. Sabi ni Lord, tawanan mo lang yan. Be a good cheer. I have overcome this world. I am victorious by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoong Jesucristo. Walang makakaya. Walang makakaya sa Panginoon. Kahit kamatayan, tinalo ng Panginoon. Sabi niya, death, where is your sting? 1 Corinthians chapter 15, sabi diyan, sa 54, death, where is your sting? Doon sa cross ng Kalbaryo, nung tinalo ng Panginoon ang kamatayan and death. At siya ay nabuhay muli. Hallelujah. Satan has totally defeated. If you are truly a born-again Christian, you are also a victorious. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Shall we all rise? Hallelujah. Lahat pong mga viewers, I will pray for you. Hallelujah. Mga viewers, saan man kayo sa mundo, I will pray for you. The mighty anointing is moving right now. Glory to God. Yung mga espiritu sa takot, baka mahawa kayo, rebuke them. Rebuke, resist the devil, and it will flee from you. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Hallelujah. I will pray for you, viewers, lalo na mga kapatiran, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Glory to God. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Kausapin niyo muna ang Panginoon. Sabihin niyo, Lord, patawarin mo po ako sa pag-alinlangan ko. Meron akong espiritu sa takot. Meron akong espiritu sa alinlangan. Meron akong takot. Meron akong mga doubt, Panginoon. Patawarin mo po ako. Kausapin mo ang Panginoon. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. The devil is a deceiver. The devil, Satan is a liar. Satan is accuser. Resist him. Rebuke him. In the name of Jesus. Tandaan mo, in the name of Jesus, by the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost, by the anointing of Jesus na nandyan sa iyo ngayon, lahat na pupuntahan mo ay gagaling. Lahat na makasalubong mo ay gagaling. Through the anointing, through the blood of Jesus, through the power of Jesus upon you. Use your power in the mighty name of Jesus. Use your authority in the name of Jesus. Hallelujah. Luke 10:19, behold, I give unto you power to tread on serpents, scorpions, and over all the power of the enemies, and nothing shall by them hurt you. Hirobo satsalama satsa. Hirobo satsalama yende.
Oh, Robo Sachalama Kasyando. Lord, in the mighty name of Jesus, Lord, in the holy name of Jesus, I pray right now, lahat ng mga viewers, lahat ng mga partners, nanonood ngayon, nakasubaybay ngayon, in the mighty name of Jesus, hawakan nyo ang mga karamdaman ninyo. Lahat ng mga demonyo espiritu na dinidisturbo kayo, binabagabag kayo ng mga demon spirit of doubt, fear, worry, anxiety. Minsan sabihin nyo, gusto ko nang mamatay. Ano ba talaga ito? That is a lie of the devil. Oh, ulitin ko, you are protected 100 times, 1,000,000 times by the blood of Jesus. Lord, in the mighty name of Jesus, I rebuke fear. Come out, spirit of takot. Fear, come out in Jesus' mighty name. Spirit of doubt upon you, come out in the mighty name of Jesus. Spirit of worry, anxiety, demolish, come out upon your life in Jesus' mighty name. Spirit of suicide spirit in the mighty name of Jesus. By the blood of Jesus, come out, spirit of death, spirit of suicide, come out, spirit of variant, spirit of Delta virus, COVID virus, HIV virus, in the mighty name of Jesus. Even Omega virus, I curse you, I destroy you now by the blood of Jesus. Obey the words of the resurrected Christ. You are destroyed by the blood of Jesus. Oh, Shatala Makashatala Bayando. In the name of Jesus, receive your peace. Jesus said, in me you might have peace in Jesus' name, through the power of the Holy Ghost. Holy Ghost, comfort them in the mighty name of Jesus. Shala Makashando. Lahat na may glitter, lahat na may glitter, in the mighty name of Jesus, hawakan mo ang glitter mo. In Jesus' mighty name, come out, glitter. Jesus' name, matunaw ka. Receive your healing now, in the mighty name of Jesus. Cataract, weak eyes, in the mighty name of Jesus. Come out in Jesus' mighty name. In the mighty name of Jesus. Receive your healing now. Receive your bright sight in the mighty name of Jesus. Yung mga bingi, spirit sa pagkabingi, in the name of Jesus, deaf ear, in the mighty name of Jesus. Come out by the blood of Jesus, by the power of the Holy Ghost now. Come out in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, receive your healing now. Receive your hearing. Receive your hearing now. In Jesus' name, Jesus' mighty name. Oh God, kidney problem, tumor, myoma. Come out, diseases. In the mighty name of Jesus, receive your brand new kidney, brand new liver. In the mighty name of Jesus, Holy Ghost upon your body. Receive your healing now. In the name of Jesus, tumor, myoma, come out in the mighty name of Jesus. Cancer of the bone, cancer of the blood, cancer of the liver, cancer of the brain, cancer of the skin, cancer of the blood, in the mighty name of Jesus. By the power of the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus, cancer cell, come out in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, receive your healing now. Receive, hallelujah, receive your healing. Ang iyong laman, ang iyong buto, ang iyong dugo, tanang parte sa iyong katawan. In the mighty name of Jesus. Oh, shatalama yandaw. Receive your healing now. Receive your healing now. And I pray right now, the Holy Ghost will comfort you. And I challenge you in the mighty name of Jesus. Use your authority. In the name of Jesus, use your power. Demolish Satan and all his demons according to his word. Apakan natin, demolish in Jesus' name. And Lord, I declare right now, I declare upon you right now, the mighty, super powerful blood of Jesus cover upon you 1,000,000 times, even death, even any COVID virus at darating pa, totally demolish upon your family, totally demolish upon your children, totally demolish in the mighty name of Jesus upon your relatives. In Jesus' most mighty name, receive it, receive it, receive it now. In the name of Jesus. Pasalamatan niyo ang Panginoon. The Holy Ghost, the anointing, the Lord Jesus Christ, touch your body. The Lord Jesus Christ, remove all demonic spirit who disturb you right now. Hirobo ko sa salama siyanda. Hirobo sa salama ka sa salama yandi.
Hirobo sa salamayenda. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, mga viewers. Hallelujah. Just believe God. Hallelujah. Magkikita tayo. Pray one to another. I'm praying for you. Ipanalangin nyo rin ako. Amen. Hallelujah. Kita naman tayo next Sunday. God bless. Hallelujah. Ang iba na hindi makapanood, mayroon akong tinatawag, subscribe sa aking account, Evangelist Rice. Naka-YouTube na yan. So, pwede kayong manood doon. Please watch. Amen. So, God bless. See you. So, manood kayo sa YouTube. Ulitin ko ang aking account, Evangelist Rice. Ha? God bless. Shalom.